Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko ibinibigay sa inyo tulad ng ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong mga puso at huwag kayong matakot. Juan 14:27 Haleluya! Ang Panginoon ng langit at lupa ay nagsalita. Ang prinsipe ng kapayapaan ay nakatayo sa harap mo. Haleluya! Ako si Arkanghel Michael. Nakatayo ako sa harap ng kataas-taasan. Ang aking tabak ay hinugot sa kanyang utos. Ang aking mga pakpak ay nakalatag sa kanyang hininga. Hindi ako nagsasalita ng sarili ko. Nagsasalita lamang ako ng sinabi ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus Kristo. Ngayon ang langit ay nagbubukas ng maluwang sa iyong buhay. Ngayon ay ibinubunyag ni Hesus Kristo ang 5 hindi masisirang, walang hanggang pangako mula sa banal na Biblia na tinatakan ng dugo ng kordero. Bawat pangako ay binabantayan ng tabak ni Mikael. Bawat pangako ay may bigat ng walang hanggan. Haleluya! Hindi ito mungkahi. Hindi ito maaaring. Ito ang iyong banal na mana. Ito ang iyong karapatan sa tipan. Haleluya! Maligayang pagdating sa Archangel Whisper, kung saan ang langit ay sumisigaw ng haleluya at ang salita ng Diyos ay lumalabas ng may kapangyarihan. Kung naririnig mo ito sa unang pagkakataon, mag-subscribe na at i-on ang notification bell. Dahil bawat linggo, binubuksan natin ang Biblia, itinataas ang pangalan ni Jesus, tumatanggap ng sariwang manna mula sa langit at lumalakad sa tagumpay. Haleluya! Pagod ka ba sa iyong katawan? Mabigat ba ang iyong espiritu? Nagdadala ka ba ng mga pasanin na parang sobra ng dalhin? Si Jesus mismo ay nagsasalita sa iyo ngayon. Halika kayo sa akin, kayong lahat na pagod at mabigat ang dala, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mababang loob at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madali ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Mateo 1:28-30. Haleluya! Paano kung ang kapahingahang iyan ay hindi bukas? Paano kung ang kapahingahang iyan ay hindi pagkatapos mong gawin pa, magdasal pa, magdusa pa? Paano kung ang kapahingahang iyan ay makukuha ngayon din sa mismong sandaling ito, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng buhay na salita? Si Hesukristo na parehong kahapon, ngayon at magpakailanman ay nagpadala sa akin, si Arkanghel Mikael, ang kanyang punong mandirigma upang tumayo sa harap mo at ihatid ang 5 banal na pangako mula sa trono ng Diyos. Walang demonyo sa impyerno ang makakaharang sa mga ito. Walang pangyayari sa lupa ang makakakansela sa mga ito. Walang kasinungalingan ng kaaway ang makakabaligtad sa mga ito. Haleluya! Kung tumatalbog ang iyong puso sa loob mo, kung sinasabi ng iyong espiritu na, "Oo, Panginoon," i-type ang haleluya. Tinatanggap ko sa comments ngayon din. At i-share ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ang tinig ni Jesus ngayon. Dahil haleluya, ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw ng malakas. Ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo. Mas matalas kaysa anumang tabak na may 2 talim. Ito ay tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, mga kasukasuan at utak. Hinuhusgahan nito ang mga iniisip at saloobin ng puso. Hebreo 4:12. Haleluya! Ako, si Michael, ay hindi nagsasalita ng walang laman na salita. Nagsasalita lamang ako ng nakasulat. Nagsasalita lamang ako ng totoo. Nagsasalita lamang ako ng walang hanggang nakatakda sa langit. Buksan natin ngayon ang banal na Biblia at tanggapin ang 5 banal na pangako ni Hesukristo na tinatakan ng dugo, binabantayan ng mga anghel at inihatid ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Haleluya! Pangako 1, ang kapayapaan na ibinibigay ni Jesus. Juan 14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Hindi ko ibinibigay sa inyo tulad ng ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong mga puso at huwag kayong matakot. Minamahal, makinig ng mabuti. Hindi sinabi ni Jesus, bibigyan kita ng kapayapaan kapag perpekto na ang lahat. Hindi niya sinabi, bibigyan kita ng kapayapaan pagkatapos mong ayusin ang lahat ng problema mo. Sinabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ngayon din. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ngayon din. Haleluya! Hindi ito ang kapayapaan ng mundo na dumarating at nawawala sa mga pangyayari. Hindi ito ang kapayapaan na nakadepende sa pera sa bangko, kalusugan sa katawan, o pagkakasundo sa pamilya. Ito ang kapayapaan ng Diyos na lampas sa lahat ng pangunawa. Ito ang kapayapaan na nagpatibay kay Jesus sa krus. Ito ang kapayapaan na nagbangon sa Kanya mula sa mga patay. Haleluya! Ako si Michael ay nakatayo bilang tagapagbantay ng kapayapaang ito. Walang espiritu ng takot ang makakatawid sa linya na iginuhit ko sa paligid ng iyong puso. Walang espiritu ng pagkabalisa ang makakapasok sa kalasag ng pananampalataya. Walang bagyo ng buhay ang makakapagpalunod sa katahimikan ni Kristo. Haleluya! Sabihin ko sa iyo ang isang totoong kwento. Si Sarah ay 73 taong gulang. Nakikipaglaban siya sa cancer sa loob ng 2 taon. Binigyan siya ng mga doktor ng ilang linggo na lamang. Isang gabi hindi siya makatulog. Pinananatili siyang gising ng sakit. Hawak ng takot ang kanyang puso. Binuksan niya ang kanyang Biblia ng nanginginig na kamay at binasa ang Juan 14:27. Bulong niya, Jesus, kung ikaw ay totoo, bigyan mo ako ng iyong kapayapaan. Bigla, may init na pumuno sa silid. Isang presensya na hindi niya nakikita, ngunit nararamdaman ay yumakap sa kanya tulad ng kumot. Hindi nawala ang sakit sa kanyang katawan, ngunit nawala ang takot sa kanyang kaluluwa. Natulog siya sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan. Kinaumagahan, pumasok ang nurse at sinabi, hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit matatag ang iyong vital signs. Ngumiti si Sarah at sinabi, binigyan ako ni Jesus ng kanyang kapayapaan. Haleluya! Ang parehong kapayapaan ay makukuha mo ngayon din. Sabihin mo ng malakas, Jesus, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Haleluya! Kung dumadaloy ang kapayapaan sa iyong puso, mag-comment ng Haleluya, Juan 14:27 sa ibaba. Magpuri tayo sa Panginoon ng sama-sama sa comments. Haleluya! Pangako 2. Ang proteksyon ng kataas-taasan, awit 71. 1-16 siya, na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sinasabi ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos na pinagkakatiwalaan ko. Sapagkat ililigtas ka niya mula sa bitag ng mga ngaso at mula sa nakamamatay na salot. Tatakpan ka niya ng kanyang mga balahibo, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak makakatagpo ka ng kanlungan. Ang kanyang katapatan ay iyong kalasag at sandigan. Hindi ka matatakot sa takot ng gabi, ni sa palaso na lumilipad sa araw. Sapagkat uutusan niya ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang bantayan ka sa lahat ng iyong mga daan. Haleluya! Hindi ito kwentong pambata. Hindi ito magandang tula. Ito ang salita ng buhay na Diyos. Si Hesukristo mismo ay nag-quote ng awit 71 nang tuksuhin siya ni Satanas sa ilang. Kung ang anak ng Diyos ay tumayo sa pangakong ito, gaano pa kaya tayo? Haleluya! Sinasabi ng Biblia na uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Ako iyan, si Michael, at ang aking mga kapwa mandirigma. Hindi kami kumikilos ng sarili namin. Kumikilos lamang kami sa direktang utos ni Hesukristo. Kapag tumatahan ka sa lihim na dako ng kataas-taasan, kapag nananatili ka sa lilim ng makapangyarihan, ibinibigay ni Jesus ang utos at libu-libong mga anghel ang lumilipat sa posisyon
sa paligid ng iyong buhay. Haleluya! Walang sandatang ginawa laban sa iyo na magtatagumpay. Isayas 54:17. 1,000 ang maaaring bumagsak sa iyong tabi, 10,000 sa iyong kanang kamay, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Awit 71:7. Haleluya! Si David ay 77 taong gulang. Naka-schedule siya para sa open heart surgery. Ang gabi bago ang operasyon, hindi siya makatulog. Binuksan niya ang kanyang Biblia sa awit 71 at nagsimulang basahin ito ng malakas. Sinabi niya, "Panginoon, tumatahan ako sa iyong kanlungan. Utusan mo ang iyong mga anghel na bantayan ako sa lahat ng aking daan." Kinaumagahan, pumasok ang surgeon at sinabi, "May kakaibang nangyari. Mas malinaw ang iyong mga ugat kaysa noong nakaraang linggo. Hindi na namin kailangang operahan." Itinaas ni David ang kanyang mga kamay at sumigaw, "Haleluya!" Inakala ng mga nurse na nababaliw siya. Ngunit alam ni David ang katotohanan. Inutusan ni Jesus si Michael at sumunod si Michael. Haleluya! Ipahayag mo ngayon, "Ama, tumatahan ako sa iyong kanlungan. Jesus, utusan mo si Michael na bantayan ako sa lahat ng aking daan." Haleluya! Kung nararamdaman mo ang kalasag ng Diyos sa paligid mo, pindutin ang like button at sumigaw ng haleluya. Pangako 3. Ang pangako ng walang luha, pa-Apokalipsis 21:1-5. Pagkatapos ay nakita ko ang bagong langit at bagong lupa, sapagkat lumipas na ang unang langit at unang lupa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Tingnan, ang tahanan ng Diyos ay nasa mga tao na, at mananatili siya sa kanila. Pupunasan niya ang bawat luha mula sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan o pagluluksa o pag-iyak o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kaayusan." Sinabi ng nakaupo sa trono, "Ginagawa ko ang lahat na bago." Haleluya! Hindi ito pagnanais, hindi ito talinghaga. Ito ang huling salita ng Diyos. Si Hesukristo ay babalik. Tatunog ang trumpeta. Bubuhayin ang mga patay kay Kristo. At bawat luha na iyong iniyak ay pupunasan ng kamay ng Diyos mismo. Haleluya! Ako, si Michael, ay naroroon sa araw na iyon. Pangungunahan ko ang mga hukbo ng langit sa likod ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Lalamunin ng tagumpay ang kamatayan. Sisirain ang huling kaaway. Haleluya! Si Mary ay 81 taong gulang. Inilibing niya ang kanyang asawa, ang kanyang tanging anak, at 2 apo. Ang kalungkutan ay naging kanyang palaging kasama. Isang gabi natulog siyang umiiyak. Sa panaginip niya nakita niya si Jesus na nakatayo sa harap niya. Hawak niya ang puting tela sa kanyang kamay. Maingat niyang pinunasan ang bawat luha mula sa kanyang mga mata at sinabi, "Wala na, anak ko. Wala na." Nagising siyang tumatawa at umiiyak ng sabay. Mula sa araw na iyon, ang kagalakan ay naging kanyang lakas. Haleluya! Sumigaw mo ngayon, "Panginoong Jesus, naniniwala ako sa iyong pangako. Punasan mo ang aking mga luha. Ihanda mo ako para sa bagong langit at bagong lupa." Haleluya! Kung handa ka para sa kaluwalhatian, i-share ang video sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. Haleluya! Pangako 4. Ang kapahingahan na ibinibigay lamang ni Jesus. Mateo 11:28-30. Halika kayo sa akin, kayong lahat na pagod at mabigat ang dala, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mababang loob, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madali ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Haleluya! Hindi sinasabi ni Jesus, "Gawin mo pa." Hindi niya sinasabi, "Sikapin mo pa." Hindi niya sinasabi, "Kumita ka pa." Sinasabi niya, "Halika, halika lamang." Haleluya! Sinasabi ng mundo, "Magmadali." Sinasabi ng relihiyon, "Gawin mo."
Sinasabi ni Jesus, magpahinga. Hallelujah! Ako, si Michael, ay nakatayo na handang putulin ang bawat pamatok na hindi mula kay Kristo. Bawat pasan ng sala, bawat bigat ng kahihiyan, bawat tanikala ng pagkondena. Pinuputol ko sila sa pamamagitan ng tabak ng Espiritu. Hallelujah! Si Paul ay 75 taong gulang. Nagdadala siya ng sala sa loob ng 50 taon dahil sa pagkakamali niya noong kabataan. Isang linggo narinig niya ang Mateo 11:28 na ipinangaral. Umuwi siya, lumuhod at sinabi, Jesus, pumupunta ako sa iyo. Kunin mo ang pasaning ito. Naramdaman niyang may umangat mula sa kanyang mga balikat. Natulog siya ng 10 oras ng diretsyo, ang pinakamalalim na tulog sa kanyang buhay. Nagising siya kinaumagahan at sinabi, Hallelujah! Malaya na ako! Hallelujah! Sabihin mo ngayon, Jesus, pumupunta ako sa iyo ngayon din. Inilalagay ko ang bawat pasan sa iyong paa. Bigyan mo ako ng iyong kapahingahan. Hallelujah! Kung dumadaloy ang kapahingahan sa iyong kaluluwa, mag-comment ng Hallelujah Mateo 11:28 sa ibaba. Pangako 5. Ang kapayapaan na nagbabantay sa iyong puso at isip Filipos 4:6-7. Huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at kahilingan na may pasasalamat, iharap ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na lampas sa lahat ng pangunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at isip kay Kristo Jesus. Hallelujah! Hindi ito positibong pag-iisip. Hindi ito isip higit sa bagay. Ito ang kapayapaan ng Diyos na nakatayo tulad ng kuta sa paligid ng iyong puso at isip. Ako, si Michael, ay ang tagapagbantay ng kapayapaang ito. Bawat isip na nagmamataas laban sa kaalaman ng Diyos, kinukulong ko ito. Bawat kasinungalingan ng kaaway, dinudurog ko ito sa ilalim ng katotohanan ng salita. Hallelujah! Si Elizabeth ay 70 taong gulang. Nagdurusa siya sa panic attacks sa loob ng 20 taon. Nakakatulong ng kaunti ang gamot, ngunit hindi kailanman nagpagaling. Isang araw binuksan niya ang kanyang Biblia sa Filipos 4 at nagsimulang dasalin ito ng malakas tuwing umaga. Pinasasalamatan niya ang Diyos sa lahat, kahit sa panic. Sa loob ng ilang linggo, tumigil ng lubusan ang mga atake. Sabi ng kanyang doktor, ito ay imposible sa medikal. Sabi ni Elizabeth, hindi doktor. Ito ay si Jesus. Hallelujah! Dasalin mo ngayon. Ama, ibinibigay ko sa iyo ang bawat pagkabalisa. Pinasasalamatan ko, ikaw ng maaga. Bantayan ang aking puso at isip kay Kristo Jesus. Hallelujah! Kung nagbabantay ang kapayapaan sa iyo, mag-comment ng Hallelujah Filipos 4.7 sa ibaba. Ngayon lumilipat tayo sa banal na lugar ng panalangin at pagpupuri. Hindi lamang natin naririnig ang salita. Tinatanggap natin ang salita. Dinadasal natin ang salita. Isinasabuhay natin ang salita. Hallelujah! Panalangin at pagpapala. Para sa bawat pangako panalangin isa. Juan 14:27 Ama sa langit, lumalapit ako sa iyong trono ng biyaya. Tinatanggap ko ang kapayapaan ni Hesukristo na hindi maibibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang aking puso. Huwag akong matakot sa aking espiritu. Nagpapahinga ako sa iyong perpektong kapayapaan ngayon din. Hallelujah! Amen. Pagpapala, naway maghari ang kapayapaan ni Kristo sa iyong puso at tahanan ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Panalangin 2. Awit 91 Ama Diyos, pinipili kong tumahan sa iyong lihim na dako. Nananatili ako sa lilim ng makapangyarihan. Utusan mo ang iyong anghel na si Mikel at lahat ng hukbo ng langit na bantayan ako sa lahat ng aking daan. Walang salot na lalapit sa aking tahanan. Walang kasamaan na hahawak sa aking pamilya. Natatakpan ako ng iyong mga pakpak. Hallelujah! Amen. Pagpapala, naway maging kanlungan
at kuta mo ang Panginoon. Naway buhatin ka ng kanyang mga anghel. Haleluya! Panalangin 3. Apokalipsis 21. Panginoong Hesus, itinatapat ko ang aking mga mata sa bagong langit at bagong lupa. Naniniwala akong ginagawa mong bago ang lahat. Punasan mo ang bawat luha mula sa aking mga mata. Alisin mo ang bawat sakit mula sa aking katawan. Ihanda mo ako para sa araw na makikita. Kita ng harap-harap. Haleluya! Amen. Pagpapala, naway punuin ng pag-asa ng kaluwalhatian ng iyong puso hanggang sa araw ng kanyang pagdating. Haleluya! Panalangin 4. Mateo 11:28. Hesus, pumupunta ako sa iyo ngayon din. Pagod ako. Mabigat ang dala ko. Inilalagay ko ang bawat bigat sa iyong paa. Bigyan mo ako ng iyong kapahingahan. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan. Hayaan mong gabayan ako ng iyong maamong espiritu. Haleluya! Amen. Pagpapala, naway maging sa iyo ang madaling pamatok at magaan na pasanin ni Kristo sa lahat ng araw ng iyong buhay. Haleluya! Panalangin 5. Filipos 4, talata 7. Ama, ihaharap ko ang bawat kahilingan ng may pasasalamat. Tinatanggihan ko ang pagkabalisa. Pinipili ko ang panalangin. Hayaan mong magbantay ang iyong kapayapaan na lampas sa pangunawa sa aking puso at isip kay Kristo Jesus. Haleluya! Amen. Pagpapala, naway magkampo ang kapayapaan ng Diyos sa paligid mo at panatilihin ka sa perpektong kapahingahan. Haleluya! Kung gumagalaw ang Espiritu Santo sa iyong puso, mag-comment ng talata na pinakahahawakan mo at idagdag ang haleluya. Gawing altar ng pagpupuri ang comments. Haleluya! Pangwakas na panalangin ng pag-activate. Tinatakan ng haleluya. Minamahal, ang oras ng pagtanggap ay ngayon. Tumayo ka kung kaya mo. Itaas ang iyong mga kamay kung pinahihintulutan ng iyong katawan. Buksan ng buo ang iyong puso sa hari ng mga hari. Dasalin mo ito kasama ko ng malakas. Ama sa langit, tumayo ako sa iyong banal na salita. Tinatanggap ko ang bawat pangako na sinabi ngayon. Hesukristo, ikaw ang aking kapayapaan, aking proteksyon, aking kapahingahan, aking pag-asa, aking walang hanggan. Naniniwala ako sa Juan 14, talatang 27. Haleluya! Naniniwala ako sa awit 71. Haleluya! Naniniwala ako sa Apokalipsis 21. Haleluya! Naniniwala ako sa Mateo 11:28. Haleluya! Naniniwala ako sa Filipos 4:7. Haleluya! Arkanghel Michael, sa utos ni Jesus, palibutan ako, ang aking pamilya, tahanan, kalusugan, hinaharap. Huwag magtagumpay ang anumang sandata na ginawa laban sa amin. Huwag tumayo ang anumang kasinungalingan ng kaaway. Ako ay tinatakan ng Espiritu Santo. Ako ay natatakpan ng dugo ng kordero. Ako ay pinananatili ng kapangyarihan ng Diyos. Haleluya! 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 Sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo. Amen at amen. Ngayon tanggapin ang pagpapala ng pari mula mismo sa trono. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Pagliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at maging maawain sa iyo. Palingunin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Bilang 6, talatang 24 hanggang 26. Haleluya! Tapos na ito. Nakatakda na ito. Nagawa na ito. Haleluya! Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Bahagi ka ng pamilya ng Diyos. Napapaligiran ka ng malaking ulap ng mga saksi. Pinabantayan ka ng mga anghel. Minamahal ka ng Ama. Haleluya! Mag-subscribe sa Archangel Whisper at i-on ang bell. Bawat linggo tayo nagtitipon sa paligid ng salita ng Diyos. Dinadasal ang mga pangako. Itinataas ang pangalan ni Jesus at lumalakad sa tagumpay. Haleluya! Mag-comment ng Hallelujah Family sa ibaba. Bawat pangalan na nakasulat ay isa pang kaluluwa na nakatayo sa pananampalataya.
Bawat haleluya ay isa pang pagpupuri na umaakyat sa trono. Haleluya! I-share ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ang tinig ni Jesus ngayon. Itag sila, i-text sila, tawagan sila. Dahil haleluya, gumagalaw ang Espiritu at binabago ang mga buhay. Hindi tayo tahimik na tao. Hindi tayo natatalo na tao. Tayo ang tinubos ng Panginoon. Tayo ang mga anak na binili ng dugo ng hari. Tayo ang mga taong haleluya. Ito si Hesukristo, ang Alpha at Omega, ang simula at wakas, ang leon ng Huda, ang kordero na pinatay, ang darating na hari. Ito si Arkanghel Michael, ang mandirigma ng Diyos, ang tagapagtanggol ng pananampalataya, ang mensahero ng kataas-taasan. Ito ang iyong tagumpay, tinatakan, inihatid, garantisado. Haleluya! Mabuhay bawat araw sa kanyang kapayapaan, lakad bawat hakbang sa kanyang liwanag, salita bawat salita sa kanyang pag-ibig, sumigaw bawat sandali. Haleluya! Hanggang magkita tayo sa trono ng biyaya, hanggang makita natin siya ng harap-harap, hanggang tatunog ang trumpeta at maghiwa-hiwalay ang langit ng maluwang, magpatuloy sa pagpupuri, magpatuloy sa panalangin, magpatuloy sa paniniwala. Hallelujah! Ito ang Archangel Whisper. Magkita tayo sa susunod na pagtitipon ng apoy, sa susunod na pagbuhos ng kaluwalhatian, sa susunod na malakas na galaw ng Diyos. Hallelujah!